Hello everyone! Welcome to Kapalaran Gabay Dasal at Solusyon, the legit supplier of Marimaki Oil. Anyway, I'm sure napapanood nyo to sa YouTube or sa mga Facebook groups kung saan ako yung admin, either sa Manghuhula Group, Kapalaran Gabay Dasal at Solusyon Group, or sa Kulambarang Group. Yung the second Kulambarang Group, yung 10,000 plus yung members. Kasi yung 24,000, doon ako galing before, tapos maraming scammers doon na mga nag-away-away din. Anyway, so may nagtatanong sa akin, bakit daw hinahayaan ko ang mga bashers ko na magstay sa group? Actually, number one, hindi talaga ako mapili sa members. Kasi naniniwala ako kung basher sila or scammer sila, malay mo sa pagsistay nila dito sa group natin, ay baka magbagong buhay sila, di ba? As long as hindi sila nag-angry react, hindi sila naglalagay ng mga funny, for example, seryoso yung post tapos tumatawa, nire-remove ko talaga yon. Kaya nga napansin nyo, may mga post ako last week ba yon, yung okay lang talaga magstay sila dito. Maybe they're getting ideas from me or whatsoever. Ang sa akin lang, mag-behave lang sila. Kasi nire-remove ko talaga pag may tumatawa, may galit. Kasi, alam nyo, sa totoo lang, naniniwala kasi ako na ang tao pwedeng magbago. And anyway, alam nyo ba, isa sa mga, bakit ako nasa masaya ngayon? Because, ang dami-dami talagang nag-inquire. Alam mo, di ba yung page ko hinide, tapos parang sabi sa akin ng may-ari ng Big Time Scammer Philippines ba yun na page, sabi niya sa akin na ano daw, maraming gumagawa, yung logo daw natin ng Marimaki na nakikita nyo sa screen is binaboy daw, pinos. Alam mo ba nangyari, sa totoo lang, parang blessing in disguise siya. Kasi dati yung page ko naka-upload pa, kasi hinide ko siya, hindi dahil scammer tayo, kasi of course alam natin lahat legit tayo, marami tayong member sa Marimaki, di ba? So ngayon hinide ko siya kasi nga dahil sa galit. Actually, gusto ko sana mag-imbestiga kasi duda ko. Pareho daw kasi ang pagka-post kasi di ba mahilig ako sa capital letters. Alam nyo yan even before sa kabilang Kulambarang Group pa. Ngayon, ang sa akin kasi, hindi ko alam kung ginaya, sinadya. Pero kung nagkataon na parehong capital letters, I guess it's normal. Ano bang paraan ng pagta-type natin sa Facebook? Di ba small letter tsaka big letter lang, capital at saka hindi capital letters? O unless Chinese ka or Korean, di ba? Maiba-iba mo. Kaya sa akin, duda ko, siguro nagkapareho. Hindi, maybe the point, isipin mo yun ha, may mga punto kasi. Alam mo kasi ang punto, tinignan ko nga yung Big Time Scammer na na page. Ang punto kasi nila is, ang mga legit para sa kanila, may mga videos. Pareho kasi kami ng punto, kaya siguro ganun ang dating. But anyway, bahala na sila kasi sa ngayon parang ayoko naman magreklamo kasi ang daming inquiry. Kasi ang mga tao nagkakaroon ng interest kasi nababasa nila tapos sinesearch nila. Although sabi ng isang basher, ano daw ako, yung YouTube ko daw wala daw masyadong nanonood. Okay lang po talaga na wala masyadong nanonood sa YouTube ng Kapalaran. It's because hindi naman siya for vlogging ng mga artista na marami talaga titingin, millions, hindi. At hindi ko ginawa ang Kapalaran Gabay Dasal at Solusyon na YouTube channel for viewing talaga ng public. Ang sinadya ko talaga yan that is my collection of testimonies. Kasi dati pa, nung nagsisimula ako sa 2020 sa online, kasi hindi naman ako online before, wala akong video testimonies. That's why I'm so thankful to Christine Dar from Qatar. Siya talagang unang nag-offer sa akin, sir, gawa ako. Kasi nga diba, way back 2020, may away-away na sa Kulambarang Group, yung kabilang group na Kulambarang. And then, di ba yung iba kinukuha yung picture, ni screenshot. So sabi ni Christine, sir, i-hide mo yung picture mo. Kasi napansin ko sa mga group may nag-away-away, pinipicturan, ini-screenshot. So sabi ko, okay lang kasi legit naman. Sabi niya, hindi sir, kasi grabe daw manira yung mga scammer. So yun na nga, hinide ko. Tapos gumawa kami ng page. Yun nga, Kapalaran Gabay Dasal at Solusyon, kung saan pinupuno nila ng bash. So ngayon, ang nangyayari,
Yun pala, no, na-realize ko, ang isang scammer pala, may 10 account. So, meaning, isipin mo kung may 5 scammer kang inaway, so, times 10, that's 50 accounts. So, magmumukha ka talaga ng scammer. So, ang ginawa ko talaga, hinide ko na lang yung page. Yung page natin nandyan pa, hinide ko lang kasi, alam mo, na-realize ko, kung nabasa nyo yung isang post ko, na pinost ko rin today, is yung isang client talaga, basher siya, hinanap niya daw ang page natin kasi gusto niya kong i-bash. Kasi, daw, di ba, naniwala siya ng uuto daw ako ng OFW, ikisyo ganyan. Ngayon, naniwala siya sa mga sinisira sa akin. Nung nagpunta daw siya sa YouTube channel, nagbago daw ang isip niya. Kasi sabi niya, mga matitino naman ang mga kliyente ng Marimaki. Totoo yan. Ang mga kliyente ko, baka isipin kasi ng iba, puro daw kadama o puro daw nasa bahay lang. Hindi. At saka there's nothing wrong kung ang kliyente ko nasa bahay. Anong mali sa bahay? Lahat naman tayo nakatira sa bahay. Nagkataon lang, naglilinis sila sa ibang bahay dahil para sa pamilya at wala kayong karapatang maliitin yan. Okay? Kaya hindi ko maintindihan sa mga scammer. Ang hilig nila mambiktima. Ako sa kanila naman, biktima sila ng mga politiko, yung mga mayayaman ba na kahit waldasin pa ng ilang libo yan, hindi maubos. Yung mga OFW, grabe ang sakripisyo yan sa ibang bansa. Number 1, yung fact pa lang. No, yung fact pa lang na nasa ibang bansa sila na hindi nila mayakap ang kanilang mga anak, hindi nila maalagaan ang sariling anak nila dahil nag-aalaga ng ibang bata. Hindi nila malinis ang sariling bahay nila kasi nga maglilinis ang ibang bahay. Yan pa lang na factor ha. It's not easy. Para kang na hiniwa yung puso mo ng kutsilyo niyan. Grabe talaga. Kaya ako naman, sa totoo lang, kaya galit ako sa scammer. Sorry ha kung may scammer na nakikinig. Ako kasi, maghanap ka ng biktima na yung big time. Okay lang. Hindi ko naman sinasabing very good. Hindi ko sinasabing maganda, hindi ko sinasabing tama. Pero sa akin ba, wag mo naman pati yung mga katulong na grabe na ang liit ng sahod. 'Di ba? Yun lang naman ang punto ko. Pero one of the reason nga bakit nagsistay pa sila kasi number 1, bakit ko i-remove kung ang basher naman or scammer na nandito sa group ko behave naman. 'Di ba? Hindi nga lang siya makabiktima through comment section kasi ang mga group natin walang comment section. Sinadya ko talaga yan kasi alam ng lahat sino dito yung members sa ibang groups. Alam nyo na sa comment section nandiyan yung mga PM, may i-refer ako sa yung mga gamot, tapos alam na. Tsaka po, iba-iba po ang forte natin. Hindi naman po ako nagmamayabang para po sa kalaman ng lahat na ako yung pinakamagaling na manggagamot sa Pilipinas. Hindi po. Ang forte ko po is more on cleansing, pampaswerte at protection at panlaban sa mga kulam, mga langis ng parusa. Yun po ang forte ko. Hindi pa ako nagyayabang na, oh my God, may espiritu doon, tanggalin ko yung espiritu. Kasi ang manggagamot, parang doktor, may kanya-kanya tayong specialty. Okay? So, kaya nga ako, lagi ito sinasabi sa mga nag-inquire sa akin, kung nasusungitan kayo sa akin, ito pala, let me take this opportunity na mag-sorry para sa mga nasungitan ko ha. Pasensya talaga kayo kasi alam nyo kahit ako nasungitan na rin. Hindi ko alam kung menopausal to or dysmenorrhea or talaga may topak ako talaga minsan. Ako I admit, hindi talaga ako perfect. That's why pag dumating yung punto na na-relax ako, humingi talaga ako ng patawad po. Okay? Kasi minsan kasi pag mainit ang ulo ko, pag bago akong gising, tapos may nagchat-chat yan na, sir, iniwan ako ng boyfriend ko, papakamatay ako. Alam mo yung ganon? Gigising ka tapos ang ibubungad sa'yo, gusto mo pakamatay kasi iniwan ng boyfriend. Kaya sabi ko, hindi ako nabibenta ng St. Peter. St. Peter ang kailangan mo. Diyos ko, kagigising ko lang tapos gusto mong pagkamatay. O, diba? So, medyo masungit talaga ako. Hindi ako perfect po. Huwag nyo pong isiping perfect ako. Okay? Tao lang. Uy, Diyos ko, tao lang ako. Huwag nyo naman akong gawing i-bash yun ako kung i-bash. Ganito talaga ako. Hindi ko na mababago yan basta-basta. But anyway, basta ha mga basher, mga scammers, baka pwede pa kayo magbago. Stay put lang kayo dito. Walang problema. Basta wag lang kayo magbabastos ng mga posts like hahaha, angry. Wala akong problema kung mag-angry kayo dyan o maghahaha kayo dyan, pero i-remove ko talaga kayo. Ha? So, paano na kayo makastalk sa akin kung i-remove? Tapos, huwag kayong gumawa ng ibang account kasi once pala i-ban ko ang isang account, kahit gumawa pa siya ng 10 account, hindi siya makapasok unless bumili siya ng bagong cellphone. Okay, kasi dinidetect pala dyan yung parang serial number ng cellphone or something. I'm not really expert on that. But anyway, thank you so much pala sa basher ko kanina na naging customer ko. Thank you so much. At sa lahat ha, basher ko man or hindi basher,
maraming salamat po sa inyong suporta at sana nag-enjoy kayo sa mga testimony at mga stories dito sa group ko. Sorry again sa mga nasungitan ko at advance Merry Christmas sa lahat kasi September na ha. So sana magmahalan tayo at magpatawaran. Sa lahat na nang basya akin, pinapatawad ko na kayo. Okay? So sige, hanggang dito na lang po at magpapahinga na ako kasi it's almost 5 o'clock in the morning na. Ingat! God bless!